Chismis na Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 1 on 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Sa magandang morning Metro and Mega Manila. At syempre sa lahat ng kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Sa'yo yung isa. Oo, naiwan yung isa. Diba? Kamusta? Okay naman. Friday na naman. Uy, bukas Valentine's Day na. Oo, alam mo, ikaw ba Mare, ano yung mga hindi mo makakalimutang? Ay, napag-usapan natin to kahapon Oo, eh. diba? Pero alam mo, nakakaramdam ako ngayon ng lungkot. Bakit? Kasi nga ang aking mister ay nasa barko, di ba? O, ayun ka mag-inom tayo mamaya. Ganon. Mare, may sakit ako eh, di ba? Eh, di mag-wine ka. Ako, gin. Bilog. Sena naman tayo. May sakit na naman yung mga bakla. Diba? Ano nakakaloka. But anyways, nako, Happy Chinese New Year. At syempre, alam mo yun, hinikayat Uy, matagal pa Chinese New Year. Sa ano na yun, Tuesday. Oo nga. O, diba? As in, talagang yung iba nag-aanda na. Pero ngayon, Diyos ko, sigurado, full pack. Puro Hindi ko tikoy na na naman naman. magagamit ang GC ko. O, Bakit? Diba? Eh, wala. Fully book ko. O, sayang pa man din. May GC ako. Alam mo, yan ang gusto 12 ko. hours stay with breakfast yun. Yan ang gusto O, ko diba? ma-experience, ate. Yung pumunta sa mga motel kapag Oo. pag ganito. Oo. Kaso anong gagawin ko doon? Alam, Oo. kumain ako ng pansit kagaya ni Toby at saka ni Jimbo. Nag-trip pumunta Oo, sa motel. diba? Nag-motel talaga silang dalawa. Mm-mm. Nainggit ako doon. Uy, pwede ba yun? Kapag papasok kayo sa motel, tatlo kayo? Oo, pwede naman. Uy, hindi. Isang 4 nga kami. Talaga? Oo, take it from the expert. Di ba yung iba siya? Anong ginagawa nyo doon? Matapat kayo? Kumakain, masarap yung kalderetang baka. Sa room? Oo. Why do you Alam mo yung pinakamasarap na kalderetang natikman ko na sinaserve ng motel? Diyan sa may Bermuda. Ano yun? Diyan sa may sa may Kalen, sa may Shaw Boulevard. Anong sineserve nila? Yung kaldereta nilang baka, may keso-keso sa ibabaw. Ang sarap. Oh my God. So Yan ang- sometimes yung mga, Kakain lang kami, ganyan. yung pinakamasarap ay matatagpuan mo sa hindi mo inaasahang lugar. Oo, na nasa liblib siya ng Shaw Boulevard. Okay, ang Oo. ganda niyan. Saan matatagpuan ng mga masasarap na hindi mo inaasahang nandun talaga yung masasarap? Sa Carriedo! Sa Itchaging! Sarpapa! Ay, ako kahapon! Alam mo sa alam mo, Tabunting! kahapon diba? ay meron kaming pinag-uusapan ni DJ Jimbo. Sabi ko, Oo. kuya, no? Parang Oo. kailan lang nung wala pa akong jowa. Oo. Kasi sila ang sabihan ko na, Yes. may book ka. Oo. Hindi, susubok lang ako na makipagkita kasi Oo. baka naman mag-work. Oo. Yung ganon. Oo. Yung, hindi ko na-kwento to sa'yo, Oo, Mare. hindi. May minute up ako sa Cubao. Oo. Tapos paikot-ikot lang ako doon. Totoo. Hindi ko siya makita. Oh? Oo. Baka naka-duty pa. Tapos umamin, tomboy pala siya. Uy, uso na yun ngayon. Oo nga, nothing against sa mga tibuli, Oo. syempre, di ba? Gusto din naman natin na magmahal ang tibuli pero taken na nga Oo. tayo. Oo. Siyempre, diba? Dapat Paano? manahimik ka na. Ganito lang tayo. Manahimik na. Bulaklakin, Diba? merlat, ganon. Barbie top ang tawag. Ikaw ang Barbie top. Hindi versa tayo. Dapat yung magulo yung kwarto. Diyos ko! Hindi tayo Nalaman. lalabas na parang inalmirol pa rin yung bedsheet. Mm-mm. Ganon na. Pero siguro ang saya-saya ngayon ng mga tao, lalo-lalo na yung mga Mm-mm. misis na nag-expect na i-date sila ng mga asawa nila. Pero Mare, isa rin sa mga napansin ko ngayon, sobrang practical na ng mga tao. Oo. Ang dami nang bumibili ng mga flowers na hindi, yung totoong flowers. Yung parang artificial na. Artificial na ano, yung ginanchilyo, Oo. na flowers. Hindi ko alam kung anong tawag doon mga pangga. Pero sobrang practical nila kasi bukod sa mura, Oo. di ba, Cute pwede pa. itong mag-last forever. Everlasting. Oh, yung sinasabit sa mga santo-santo, 'di ba? Hindi totoo naman. Bakit hindi 'yun ang ibigay mo? Everlasting para mas talagang tumagal, 'di ba? Kung halimbawa, Mare, kung halimbawa si Cupido ay totoo talaga, yung Oo. talagang totoong nampapana. Oo. Tapos pag pinana ka niya, mai-inlove ka, saan mo gustong tamaan ng pana niya?
Siyempre, alam mo na. Pero kung tanong mo kasi kung nakita at kung totoo, Oo. di ba? Babangasan ko yun. Doon na naglalakad Kung kami. sino-sino ang pinamimit niya sa aking taong mali. Oh! May hugot ka! Ano yung pinakamasakit na hugot mo, Mare, sa pag-ibig? Yung ano nga ba? Parang hindi ka naman nasasaktan. Hindi talaga. Hindi ka umiyak sa pag-ibig. Hindi. Talaga? Kasi nagagamit ako ng KY. Ay! Para dumudulas. Mare, pag-ibig. Pag-ibig ba? Hindi paglandi. Kire. Kasi usapang pag-ibig di ba? Pag-ibig, guys! Okay. Part ba yun ng pag-ibig? Yung booking mo? Oo, magkakaibigan kasi kayo Pag hindi mo naman type, di ba? Magpapaano ka ba? Kidding aside, ikaw ba, willing ka ba na hindi makipag-tsorbahan sa makikilala mo para mapatunay mong Uy, manamahal ginawa ka niya? ko yan. Hindi ka nakipag-tsorbahan? Talagang nirespeto mo? Yes. Pagka nag-i-invest ako ng emotions. Talaga? Kunwari talagang pagmahal ko siya at emosyon yung in-invest ko. Hindi titikman, gano'n. Parang nahihiya ako. Ululululu, nagiging babae! Uy, pagil ka dyan! Hindi nahihiya ako pag ganun. Talaga? Kahit magtabi kami sa kama, parang alam mo yun, kala mo sikip-sikip ko, ganun. Pero kung sabihin... Kumusta na yung chinichika mo sa Canada? Wala na naglaho na. Ay, talaga? Oo. Wala na. Ganun Yung sinabi mong ibang liver mo kang lamok. hindi ko talaga kinita. Alam mo yun, talagang bigla akong nag-meet kami sa coffee shop. Oo. Ganyan sa Robinson's Ermita. Diba, taga doon. Kasi yung mga Arabo ang hilig doon. Naku, sinabi mo yan. Ang hilig tumira doon. Diba? And nung sinabi ko, nung nakita ko nga siya, nasabi ko, sabi ko, bakit naman yung lamok naging tao? Mari, anong meron sa mga foreigner? Bakit laging sila ang hinahanap? Siyempre lalaki. Ng puso, ng katawan. Oo, kasi mas matatangkad sila. Tsaka ang sasarap, kausap. Oo, kasi bihasa ka sa pag-i-English. English yan Oo. Diba? Para akong sumasagot lagi Pag nandyan na yung foreign delegates, preliminary round lagi. I do believe. Yung kailangan maitago mo. Alam mo yun, kailangan maipasa mo to pumasok ka sa top 10, bakla. Hindi diba? ko makakalimutan talaga yung dinalaw tayo dito ng mga taga-Disney on Ice. Oo, diba? Gusto ko magtanong pero Yung biglang pak yung tita Cora nyo, biglang oo. sagip kapamilya ang Mari, keg. call a friend. Tawagin mo nga si Lindsay. Oo, kasi sa atin naman ang iglisera ng taon dito, si Lindsay. Correct. Yan ang panlaban natin sa mga foreign delegates. Kaya nga. Pero, Mm. hangang-hanga talaga ako sa'yo. Bakit? Sa luwag mo, Oo. ng puso mo, para maglagay ng napakaraming mga banyaga. Diba? Buksan mo at papasukin ako, malipay dadabihin ko. Ikaw kaya ang mamagitan sa China at saka Pilipinas. Ayan yung mangyayari yan. Huwag kang magalala. Talaga. Oo. Lalo na kapag ang sasalubong doon ay mga Chinaman. Yes. Gaganyan ako. Ni hao. Ay, nako. Tumungo nako. na tayo sa ating first Baklitas! Nako, eto na sinasabi sa hula. Nako, Mari, dito iinit ang ulo mo for sure. Bakit naman? At may mga magagalit ang envy, hindi ako pwedeng tsumaka. May magtatag na naman dito na, di ba? Ang haba ng chika, tapos konti lang. Yung mga nanonood na team replays, may oras na sila. Kaya Start watching 3 minutes and ganito ka. Ito naman. Siyempre, chika muna tayo bago tayo chumika, di ba? Pero eto na nga, kasi nga, diba, kamakailan lamang ay merong pahayag itong si Senator Robin Padilla patungkol nga dito sa mga kabataan na dumaranas nga, di ba, or baka yung usapin patungkol dito ay tungkol sa mental health, depression. Teka, ano munang pinagmulan? Ba't siya naglabas ng statement? Parang meron yata silang... Anong premise? Meron yata silang mga pagpupulong hinggil nga sa mga kabataan ngayon na medyo, alam mo yun, dumadaan nga sa depression, sa kung anong anxiety, tapos parang mental health kineso, ganyan. Na napaka-comment. Etong si Senator Robin Padilla na sinasabi nga niya na, alam mo yun, na ang mga kabataan daw ngayon ay tinawag niya mga weak.
Kasi nga, ayan no, ang mga bata ngayon, sad to say, you are weak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Ngayon, batang maliit sasabihin, I'm depressed. May mga ganun-ganun siya. Parang sinasabi nga niya, yung kapanahunan nga niya, 'di ba, na alam mo yon na sila ay lumaking kalye. Yun yung kanyang mga wording na kung saan pinatatag sila sa pamamagitan ng karanasan sa kalye. Yun yung mga ganon. Kaya nga daw yung parang, para sa kanya, sa kanyang pananaw, ay medyo parang mahihina daw ang mga kabataan ngayon. 'Di ba? Kaya nga naman inulan siya ng samut-saring batikos online. Hindi ba na kung saan nga naman wala man lang daw konsiderasyon, iba daw yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. 'Di ba? But still, sabi nga ng ilan na sana man lang medyo pumreno ng konti dahil syempre yung mga nanonood ngayon, lalo pat alam mo yun, na naglipa na all over social media, Mare, yung mga kabataan nag-react doon sa kanyang mga sinasabi. Na parang, weak talaga. Nagmula kaya ito dun sa, nakikiramay nga po pala kami doon sa Tumalon, doon sa MRT station. Oo, yung nakalagkad binatilyo. ng sasakyan. Oo. Nakikiramay po kami sa naiwang pamilya. Correct. Pwede na ba tayo magkomento kay Yes, Senator sige, go. Robin Padilla? Yes. Una po sa lahat, Senator Robin, inirerespeto po namin ang posisyon niyo po sa gobyerno. Bilang senador Oo, at ng ating inirerespeto bansa. din po namin kahit na hindi po karespeto ang inyo pong mga pahayag. Sandali. Oo. May reminder si Mario Palmera. Ikalma mo, Tita Cora, ha? Lumalaki na kaagad yung ilong mo. Hindi po karespeto sa totoo lang. Bilang isang tao po na nagdadaan sa depresyon, ay nakaranas po ng depresyon at hanggang ngayon po ay nagme-medication. Mahirap po magkaroon nun, Senator Robin. Ito po yung klase ng kapansanan na hindi nakikita ng kahit sinong tao. Na tayo po ay tumatawa dito sa radyo, pero pagdating natin sa ating tahanan at wala na tayong kasama, nakakaranas po tayo niyan. Na hindi naman lahat nakakaranas nito. Hindi po pantay-pantay ang pagharap ng tao sa mga suliranin. Correct. Hindi po tayo pare-parehas po ng sinasabi nga nila na disenyo ng kaisipan. Kaya sana, Senator Robin, mag-research po kayo, senador po kayo Diba? Na nakakalimutan. Learn how to embrace changes po. Kasi tignan nyo po yung mga kagaya po ninyo na sinasabi po ninyo na hindi po nakaranas ng depresyon ng kabataan ninyo, tignan nyo po ngayon ang bunga ng kawalan nyo po ng kamalayan sa depresyon. Tama, 'di ba? Tsaka isa pa, 'di ba? Yung sinasabi niya kasi kagad, ang daling sabihin na ang isang tao ay weak. O sinasabi lang siguro ng ibang tao, 'di ba? Sasang-ayon si Chokoy Ganjongko, 'di ba? Na sinasabi nga niyan, sasabihin na arte-arte lang 'yan. Hindi po. Sasang-ayunan ko po kayo kung ang sinabi niyo po ay ang mga kabataan ngayon ay medyo snowflakes. Opo, totoo po 'yun dahil Gen Z po sila. Yes. Pero hindi po sila weak. Ano pa po at nag-iwan po ng salita ang ating pambansang bayani na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung kayo pong mismong senador na dapat pinaniniwalaan ng taong bayan Na inihalal. na inihalal ng mga sinasabi niyong weak, kayo po mismo ang manghuhusga sa kanila. At kayo ang nagda-down. Oo, nagda-down po. Hindi niyo po Diba? kasi alam, Senator Robin, ang pinagdadaanan ng may taong depresyon. Do some research po, hindi po yung paupo-upo lang po kayo dyan sa Senado. Diba? Tapos magko-komento tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Ikakalma ko, Senator Robin, kasi may respeto po ako sa inyo. Pero tatandaan niyo po na yung pong sinasabi niyong weak ay siyang nagpapasahod po at naghalal po sa inyo. Correct. At siyang mga ninanakawan ng mga taxes. Yes po. Diba? Ng ibang mga, alam mo yon, Ng mga nakahalal din Yes, po. Kagaya diba? po ninyo. Hindi ko po sinasabing kayo po ay isa sa mga ganun ha. Oo. Pero meron po sa mga hanay po ninyo. Oo. Opo. Ang nasasangkot sa ganyan. Correct, Pero yun diba? lang, Senator Robin, yun lang po siguro yung ina-expect po namin sa inyo. Yung bang maintindihan po ninyo kung ano po Correct. yung pinagdadaanan ng mga taong may depresyon. Yung para magsabi ka pa ng Oo. weak, diba? Lalong ayaw ng mga Tejada family yan dyan sa IVC Marikina City. And just so you know, Senator Robin, mahal po ang gamot ng depresyon. O, diba? Oo. Para sabihin nyo po yan. Imbis po na husgahan po ninyo yung mga taong may depresyon. Correct. Ano po kaya kung ibaba nyo po or makipagtulungan po kayo sa ating gobyerno upang maibaba ang gamot sa depresyon? Ng mga presyo, Oo. O di naman kayo magpanukala sana. Instead na ganito, sana gumawa ng amyenda na paano nga ba natin matutulungan yung may mga ganitong kondisyon
nang sa gayon ay makatulong din dito sa mga, alam mo yon, na katulad niyan, yung mga nangyayari na lang na biglang magpapakamatay, biglang ganito. Kasi ang kailangan talaga nila is professional help. Bakit hindi po magtuon ng gobyerno kasi natin dito sa aspeto na ito? Kung hindi, alam mo yung kukutsain pa natin na para sabihin nyo po, Senator, na weak ang mga tao. Maaaring kayo, wala kayong pinoproblema dahil kayo ay sagana sa buhay, hindi ba? Pero paano na lang po yung mga kabataan ngayon na, alam mo yon, na hindi nagagamot. Oo, tapos at the same time, kailangan nilang, alam mo yon, mag-sideline ng trabaho para tustusan yung mga pag-aaral nila na dumadaan din sa matinding crisis na wala man lang dito tumutulong sa kanila, hindi ba? Tsaka Senator Robin, hindi pa man po kayo pinapanganak, meron na pong depresyon. Oo. Siguro po sa inyo, sa pamilya ninyo, hindi po nyo ina-acknowledge yung depression. Kasi po siguro meron kayong kakayahang maging masaya. Tsaka may kakayanan para ipagamot, kumonsulta sa mga profesional, 'di ba? Ulitin ko lang po Senator Robin, hindi po pare-parehas po ang tao. 'Di ba? Kung kayo po malakas, meron po tayong mga kababayan na mas mahina po sa inyo. Correct. At may mga kababayan po tayo na hindi po nadadiagnose. Nagpapatiwakal po sila. Correct. Dahil po hindi po na-acknowledge yung kagaya po ng kanilang pinagdadaanan. Tama. Isa po sa dahilan kung bakit hindi po nasusolusyonan ang problema ng kabataan tungkol sa depresyon dahil hindi po ina-acknowledge ng kanilang pamilya. Ano pa po ngayon na isa sa mga nakaupo po sa gobyerno meron pong ganyang pahayag. Na dapat inaasahan po namin kayo po ang unang makakaintindi. Tama, diba? Senator Risa, pakikausapin nga po si Senator Robin. kayo nga po mag-usap. Sabi niya, na-miss ko tuloy yung online selling ni Miss Mariel at ni Senator Robin. Ay, wala po akong masasabi. Ano ba? Hindi yan yung topic. That's too personal. Sabi ni Daryl, hindi naranasan ni Robin Padilla magkaroon ng depresyon noon. Kaya, diba? Kasi dati, nung mga kapanahunan nyo, pangit man sabihin, diba? Nung araw kasi, 'di ba? May mga depression na hindi ina-acknowledge, 'di ba? Na kaya daw ganito. Pero saan kumakapit? 'Di ba? Yung may mga dumadaan sa mga ganong klaseng problema noong araw, ano po ba ang naging sandigan nila? Hindi ba mga illegal na droga? 'Di ba? Kaya nung 90s ang daming nausong droga. 'Di ba? Kasi yun ang mga kinakapitan nyo para kumawala sa problemang inyong kinakaharap. Ngayon, yung mga tao na very vocal about their situation, about their problem, na ayaw acknowledge, 'di ba? Nasasabihin nyo, ay umaarte, ay weak. Parang mali. Senator, ulitin ko lang po, mataas po ang respeto namin sa inyo kasi marami pong taong naghalal po sa inyo at isa po ako sa mga taong rumerespeto po sa inyo pong kakayahan po diyan sa Senado. Correct. Naniniwala po ako kahit na ang dami pong taong nagsasabing hindi po kayo magaling na senador. Ako po ay naniniwala na may dunong po kayo dahil part po kayo ng showbiz industry. Hindi po biro ang maging artista. Sapat na dunong at sapat na lakas ng loob ang dapat mong taglayin upang maging isang artista, lalong-lalo na po kapag naging senador po kayo. Correct. 'Di ba? Kaya naniniwala po ako sa kakayahan niyo, but this time po I have to disagree dahil ako po mismo ay nakakaranas po ng depression. Diba? Bilang isang taong may depression, hindi po namin kailangan po ng ganyang opinion nyo. 'Di ba? Kasi mas lalo lang makakadagdag sa mga problema ng mga pinagdadaanan ng mga taong may ganito. Ulitin lang din po namin, na sana po imbis sa ganito mga komento, remarks ang iwan natin. Kasi kaya nga po kayo, alam mo yun, mas pinili nyo maglingkod sa bayan bilang public servant, 'di ba? Ay para matulungan yung mga tao. Hindi para, alam mo 'yon, i-single out mo yung problema at re-remarkan mo ng ganito kasi hindi mo nararanasan ng personal. Naranasan na kayo ni Senator Robin yung may hawak siyang, yung pinapangarap niya, matagal na niyang pinapangarap. Tapos nung nahawakan na niya yung pinapangarap niya, sobrang lungkot niya pa din. 'Di ba? Na kahit anong gawin niyang paligiran man siya ng napakaraming tao, sobrang lungkot pa rin. Diba? Yung mga ganyan. At saka, Senator Robin, hindi po hindi po pamahiin ang pagkakaroon po ng depresyon. Correct. Scientifically, meron pong paliwanag ang siyensya. Correct. Opo, tungkol sa depresyon. Ito po ay isang uri po ng sakit na kailangan magamutin. Hindi po para baliwalain at sabihang weak ng isang senador at na kagaya po ninyo. Arte lang. Opo, yung mga ganon. parang sobra naman po yun, Senator Robin. Sana lang, hindi ba? Sana sa
sa aspeto na ito ay mabigyan ng pansin ng gobyerno. Kasi tayo nga kung ngayon nga, 'di ba? Natutuwa tayo dahil ang suporta ng gobyerno lalo pat sa ating mga Philippine athletes ay nandun na eh. 'Di ba? Sana isa-isahin na po natin bilang kayo ay naglilingkod sa bayan, o ulitin lang po namin, na mabigyan ng pansin yung mga ganito. Bigyan natin sila ng, alam mo yon, ng libreng pagkonsulta sana sa mga, alam mo yon, government hospitals na pwede nilang puntahan. 'Di ba? Tsaka Mara, hindi ko maintindihan kung bakit nagsalita ng ganun si Senator Robin. Ako din, parang naloka nga ako. Gayong meron po yata po kayong nabitawan dati sa Tony Talks na kayo po ay depressed. Oh, 'di ba? Ano to, Senator Robin? Aktingan din sa Senado? 'Di ba? Yung mga Oo. ganyan na para hindi mo i-validate yung nararamdaman ng ibang tao kasi naging okay na kayo, ganun po ba 'yon? 'Di ba? Kasi naging okay ka na, wala na, naging masaya ka na, payapa ka. Oo. Paano yung iba? Mari, ang mahal-mahal ng kitayapin para lang alam po ninyo. 'Di ba? 'Di ba sana kung piso isa lang po yan? Nakakaloka. Ang mahal na mga gamot na may depresyon. Tapos, mabuti sana kung ito ay nakukuha din alam mo yun, ng isang individual, lalo pat yung mga nagtatrabaho ngayong mga Gen Z, 'di ba? Sa PhilHealth, kung nakakakuha sana ng mga libreng paggamot, 'di ba? Sana yun na mas nakakatulong. meron, Mare, may mga ginawa ang gobyerno natin, yung kasalukuyang gobyerno natin, kung saan makakakuha ka ng gamot. Pero meron siyang criteria for judging. Talaga ba? Oo. May criteria pa. Oo. Sana, 'di ba? Hindi, tama naman, para i-evaluate kung sino talaga yung dito. Pero yung iba sana dumaan, alam mo yun, sa kumaga parang sa counseling, sa tamang ganun. Yun dapat ang meron tayo. Mare, Diba? since sa pag-uusapan natin ang depression, pwede mo bang banggitin ito sa ngalan po ng Sabi ni ng- Ronelio Melendez, for depression and mental health, ayan, mental health support, ayan, in the Philippines, ayan, you may call National Center for Mental Health or NCMH hotline 1553. O kaya meron silang landline or cellphone na 0917-899-8727, sabi ni Ronelio, para po doon sa mga gustong, alam mo yung magkumonsulta. Hindi, at saka yung may crisis, Mare. Para hindi na po mangyari yung mga sinasabi natin na pagpapatiwakal. Alam mo, yan ang pinakamahirap sa lahat eh. Correct. Yung natatapos yung buhay mo na hindi naman lang ina-acknowledge kung ano yung nararamdaman mo. Tama. Sabi ni Liam, yung point ata ng interview na yon SOCMED na tulad ng ibang bansa sa hiwalay dapat pang minor at pang adult. Correct me if I'm wrong. Kaya pang minor yan, kung pang adult yan, 'di ba? Kahit na sino ang dumadaan sa ganito ay hindi po dapat natin basta, alam mo yun, husgahan, bigyan ng mga ng masasakit na salita. Paano yung mga nanonood pala sa TV? Kasi kagabi all over the news ito eh. 'Di ba? Na kung saan nga naman ngayon, kasi binabatikos, magsusorry tayo, gano'n. Ito pa, Mare, kamakailan lamang yung anak ni Kuya Kim, di Oo. ba? 'Di ba? Oo, na-open na siya ay nakaranas ng depresyon. Ano na lang po ang sasabihin po 'Di ba? ng pamilya ni Kim Atienza? Sabi nga niya, Robin Padilla, subukan mong lumapit sa mga mahihirap at pakinggan ang mga hinaing nila sa buhay para, Oo, ikaw naman galit yan. na galit Kung kalmado sila. naman si Tita Cora, ikaw naman yung Oo. Gina G. Diba? Hindi, pero yun lang naman, ang masasabi ko, uulitin ko lang din, sana na lang po, bilang kayo ay nakaupo pa dyan, bilang artist, sa showbiz, ang dami ding dumaan sa ganyan. Number 1 senator natin siya, di ba? Oo. Diba? Talaga? Na nakakalok. Anong previous election Oo. Kasi itong recent election, yung batch 2 Oo. ng 12. Oo Na nga. sana lang po, 'di ba? Since may pagkakataon pa po at kayo ay nakapwesto, 'di ba? Kung hindi man sa mamamayan natin bilang kayo ay senador, unahin din natin sana din kayo ay naging parte din ng showbiz industry. Unahin din po natin yung mga dumaraan ng mga kapwa artista nyo rin po na dumaraan sa depresyon ngayon.
na mabigyan nyo ng panukala, mabigyan nyo ng pagkakataon na maiayos nila yung kanilang mga buhay. Senator Robin, bukas po ang aming programa kung nais nyo pong magbigay ng inyong pong pahayag, ha? Correct. Oo. Hindi po namin gagamitin po itong aming platform upang nang sa ganun ay magalit po sa inyo. Correct. Pero nais ko lamang pong sabihin po sa inyo na kaya po ako nakapagbitaw kanina ng salitang ganun dahil po gusto po namin maging boses po ng mga taong hindi po nagkakaroon ng boses. Ng tsansa. Oo. Walang platform. Hindi po kagaya po ninyo na kapag nagsalita po kayo ay instant publicity po. Correct. Diba? Pampabango ng pangalan na nyo wala bilang na isang lang senador. magagawa yung mga makakapanood. Oo. Kung hindi, alam mo yun, malungkot kasi hindi nila, alam mo, hindi sila makarebate sa kung ano man ang nabitawan yung mga salita na maaari makadagdag sa suliranin ng bawat isa. Again, Senator Robin, mataas po ang tiwala namin at respeto po namin sa inyo. Correct. Isa po kami sa mga naniniwala po sa inyo, kaya nga po hinalal po namin kayo at pinapasahod po kayo ng taong bayan. Yes. Opo, dahil through po, taxes. Oo, through our taxes, dahil po naniniwala po kami sa kakayahan ninyo. Don't Sana. disappoint us, Sana Senator maging Robin. maging eye-opener ito para sa lahat. Hindi lang basta kay Senator Robin Padilla, kung hindi sa iba rin mga senador. Na pagtuunan po natin ng pansin yung ganitong mental health crisis na nararanasan ng mga tao ngayon. Hi, Senator Risa. Hello po. Diba? Anyways, diba? Antaray, I'm so proud of you. Masyado ka malumanay. Siyempre, yung mga ganitong bagay, kailangan hindi bara-bara. Oo. Sabi nga ni Kuya Oji, huwag tayong magalit. Let's educate the person. Kasi Diba? baka mamaya, hindi sapat yung kakayahan niya upang intindihin yung pinagdadaanan. Correct. Kagaya ni Angelia na nakaraan. Parang kumaga parang Oo. ito ay nilinaw lang natin na kumaga parang para sa lahat, 'di ba? Para din po kay Senator Robin Padilla na 'di ba, katulad ni Tita Cora na personal po na may dumaraan sa ganung stage. Kaya rin po niya nasabi 'yon. Ay, naku, kung pwede lang palitan na lang ito ng ubo na lang. Oh! Para idadahak mo lang. Oo. Tapos na. Kadiri, pare! Pasintabi po sa mga kumakain. Hindi pang radyo yung sinabi ni Sisa. Akala yata niya inuman to. Hindi, para ano lang, para matapos. Hindi kasi ganun kadali. May proseso kasi. May timeline. Gusto mo yung ganun yung tawanan natin ganun biglang bag! Robin Padilla. Kaya sabi nga ni Jeff Oliveros, grabe, ang serious ng episode na to. Kasi seryosong usapin naman hindi po talaga ito. pinagtatawanan ng depresyon. Hindi po pinagtatawanan, hindi ba? Maaring yung iba kayang dalhin kung ano man ang sitwasyon na meron, pero may mga tao pa rin talaga na kailangan may aalalay talaga sa kanila. O at saka Mare ha, i-advise lang din natin ang ating mga kababayan kapag nakakaranas po kayo ng lungkot, na hindi nyo po ma-explain kung ano po yung nararamdaman po ninyo emotionally. Correct. Kumonsulta po kayo kaagad sa pinakamalapit po na health center sa inyong lugar. Oo. May programa po ang gobyerno upang nang sa ganun ay masolusyonan po ang problema po natin sa mental health. Oo. Kaya po meron tayong National Mental Health Association. Correct, hindi ba? But anyways, nako mga pangga, hindi ba? Sana nga ay magkaroon ng Philippine, chance. called the National Center for Mental Health pala. Yan, na hindi ba? So anyway, sana magsilbing leksyon ito para sa lahat. Hindi porket alam mo yun na lagi natin gagawing katatawanan for publicity para lang sa ganito, 'di ba? Kasi ang depression po ay hindi naman po biro. 'Di ba? Para gawin natin 'yan at saka kumaga parang baka nasabi niya lang ba 'yon? Mari payat ko pa rin siguro ngayon kung wala akong depression. Correct ka. 'Di ba? Hoy! Diyos ko. Kaya ka ba Kain ng kain? Oo, diba? nung Depression. Kasi during ano yun, pandemic. diba? Stress eating ang tawag doon. 'Di ba, nakakaloka. Anyways, naku mga pagkatapusin lang nga na muna natin tong usapin na ito. Well, sa ating pagbabalik hindi ba, ay may makakapanayam tayong mga bisita for today's video. Oo, magpapagpag lamang ako kasi yes, interesado ako dito sa tao na ito. Oo, hindi ba? Kung sino man yan, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tuktugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!